Isang araw, gaya ng karaniwan, ay nakakita tayo ng isang gagambang handa ng umatake sa isang kuneho. Pero biglang dumating si Fel at, gamit ang kapangyarihan ng kidlat, ay tinapos niya ang lahat ng mga gagamba. Sabay tanong kung iyon na ba lahat, dahil ni hindi man lang daw ito naging ehersisyo para sa kanya. Lumapit si Mokuhda at napansin niyang sobrang dami ng balahibo, kaya't nagtanong siya kung ano ang gagawin nila sa mga yon. Biglang lumabas din si Sui at nagtanong kung tapos na ba dahil gusto niyang magpiw-piw. Pinuri siya ni Mokuhda at sinabing si Tito Fel na ang nag-asikaso sa lahat, kaya sa susunod na lang siya makakagawa. Bilang mabait na bata, ay naintindihan naman ito ni Sui. Doon ay tumingin si Fel kay Mokuhda at tinanong kung hindi ba niya napapansin na iba ang pagtrato niya kay Sui kumpara sa kanya. Pagkarinig nito, ay isinusumbat ni Mokuhda na palagi niyang sinusunod ang mga gusto ni Fel araw-araw. May hiling ito kung anong gusto niyang kainin, karne lagi at ayaw ng gulay. Pero kahit ganoon, ay pinagbibigyan pa rin niya ang lahat ng gusto nito. Dahil doon, ay medyo nahiya si Fel, pero bigla niyang sinigawan si Mokuhda na gusto niyang kumain ngayon, dahil buong araw siyang tumatakbo na dala siya. Dagdag pa niya na dapat magpasalamat si Mokuhda na pinapayagan siyang sakyan ang isang alamat na halimaw. Dahil wala nang magawa, ay pumayag na lang si Mokuhda. Lumapit siya sa mga gagamba at inilagay ang bawat isa sa kanyang imbakan. Pagkatapos, sa susunod na eksena, ay nakita niyang wala namang gaanong karne ng isang uri, kaya't naisip niyang gagawa siya ng gyoza. Natuwa si Nasoy at Fel, at sumagot lang si Mokuhda na makikita nila mamaya. Sabay bukas ng online shop para bumili ng masa at mga pampalasa para sa gyoza. Doon ay napansin ni Fel na may wagnyo at agad siyang natuwa, pero sinabi ni Mokuhda ng malinaw na bibilhin lang niya ang kailangan nila at wala ng iba. Pagkatapos bilhin ang lahat ng kailangan, ay nakita natin na kumuha siya ng masa para sa gyoza, pinatibay na sabaw ng manok at langis ng sesame. Dito na nagsimula ang kanyang pagluluto. Una niyang tinadtad ang mga gulay, tapos nilagay ang karne ng Orsi General sa isang mangkok, at nilagyan ng pasta ng luya at bawang, pati na rin toyo, seke, at pinatibay na sabaw ng manok. Sa huli ay nagdagdag siya ng langis ng sesame, asin, at paminta. Hinalo niya ito ng mabuti at idinagdag ang nira at repolyo. Habang nilalagay niya ang halo sa masa, pinuri siya ni Sui at sinabing kamangha-mangha siya. Samantala, sa likod, ay nakitang naglaway na si Fel dahil tuwang-tuwa si Sui. Binigyan siya ni Mokuhda ng masa at nilagyan ng halo para siya mismo ang magbalot. Pero kahit sinunod niya ang mga utos ni Mokuhda, ay hindi ito lumabas na maayos. Kaya naisip ni Mokuhda na baka sobra ang nilagay na palaman. Sinubukan nila muli na mas kaunti ang palaman, at doon ay nakagawa na siya ng mas maayos. Nang makita nilang sobrang dami na ang nagawa nila, sinimulan na niyang iprito ang mga gyoza. Ipinaliwanag niya na kapag nagkulay ginto na ang mga ito, ay lalagyan niya ng harina na tinunaw sa tubig at saka tatakpan. Kapag nag-evaporate na ang tubig at nagsimulang mag-alsa ang mantika, magdadagdag siya ng langis ng sesame sa kawali. Sa huling hakbang, ay tatalikuran niya ang mga ito at ayon, handa na ang mga gyoza na puno ng lasa. Plano sanang ipaliwanag ni Mokuhda kung ano pa ang pwedeng idagdag para mas sumarap ang lasa, pero hindi na nakinig si Fel. Sa isang kagat lang, ay naubos niya agad ang mga ito habang sumisigaw na, mainit, pero napakasarap. Sabay sabi na, pag kinagat mo ay lalabas ang karne at katas sa loob. Siyempre, ay kumain din si Sui at sinabi niyang sobrang sarap din ito. Pagkatapos ay sabay nilang tinaas ang kanilang mga plato at humingi ulit kay Mokuhda. Alam na niya na hihingi sila, kaya sinabi niyang naghahanda na siya ng panibagong batch. Nang matapos kumain at mabusog ang lobo at ang slime, saka lang nakatikim si Mokuhda ng isang plato at uminom ng alak. Masayang sumigaw na walang makakatalo sa gyoza na may kasamang serbesa. Bigla na lang isang dragon ang bumagsak sa mukha niya, tinanggal niya ito, at habang nakatitig sa dragon na may halong takot, nagsimula siyang sumigaw. Nakita ito ni Fel at agad niyang nakilala na isang pixie dragon yon, sabay sabi na bihirang makakita ng ganitong uri. Pagkarinig ni Mokuhda ng salitang dragon, ay nagtanong siya kung posible bang may mga dragon na ganito kaliit. Habang nagsasalita siya, ay napansin niyang nakatitig ng todo ang maliit na dragon sa gyoza. Hindi na siya nagdalawang isip at ibinigay ito. Agad niyakap ng dragon na kasing laki lang ng gyoza ang pagkain at nilamon ito. Malinaw sa mukha nito na sobrang nagustuhan niya. Lumapit pa ang dragon kay Mokuhda at hinila ang balikat niya, humihingi pa ng gyoza. Dahil dito, ay ibinigay ni Mokuhda ang buong plato at sabay sabi na kahit dragon ito, ay nakakaaliw dahil sobrang liit at cute.
Sinabihan siya ni Fel na huwag maliitin ang dragon base lang sa laki nito, dahil sobrang bilis ng mga nilalang na iyon at kaya nilang gamitin ang mahika ng lahat ng elemento. Napangasim si Mokuhda sa narinig kaya tumitig siya sa dragon. Tumingin din pabalik ang dragon at bigla na lang itong sumugod sa mukha niya. Pagkaraan ng isang maliit na kislap ng liwanag, ay tinanggal ni Mokuhda ito at biglang narinig na nagsasalita ang dragon, sinasabing sobrang sarap nito at humihingi pa. Sa una ay hindi maintindihan ni Mokuhda kung sino ang nagsalita, kaya tinanong niya si Fel kung sino yon. Napabuntong hininga si Fel at ipinaliwanag na ang pixie na yon ay naging kanyang pamilyar. Kinumpirma ito ng maliit na dragon na masayang sumigaw, alam kong hindi ako nagkamali. Nakipagkontrata ako bilang pamilyar para lang makakain ng masasarap na pagkain. Muling napasigaw si Mokuhda habang napaupo sa gulat. Sinusubukan niyang intindihin ang lahat at tinanong ang dragon kung isa ba talaga itong mahalagang pixie dragon o pamilyar lang ba siya para makakain ng masarap. Sumigaw si Mokuhda na pag-isipan niya muna ito, pero sinagot siya ng dragon na pinag-isipan na niya ito, at ito na ang pinakamasarap na pagkain na natikman ko, kaya alam kong kung sasama ako kay Mokuhda, makakakain pa ako ng maraming ganito. Humarap si Fel sa dragon at tinanong kung alam na ba nito na ang isang mahiwagang halimaw ay walang nawawala kahit maging pamilyar ng tao sa loob lang ng ilang dekada. Kinumpirma ito ng dragon at iginiit na mas nagbibigay iyon ng mga opsyon para maglibang ang mga nilalang na nabubuhay ng sobrang tagal. Samantala, sa likod, ay iniisip ni Mokuhda kung wala ba talagang kapangyarihan ang amo para magdesisyon, at ayon, nag-appear pa sina Fel at ang dragon. Lumapit ang dragon kay Mokuhda at sinabi na ang una niyang gawain bilang amo ay bigyan siya ng pangalan. Alam natin na wala masyadong laban si Mokuhda, kaya pinag-isipan niya sandali. Dahil dragon siya at maliit, sumigaw siya, tatawagin kitang Dora. Biglang bumagsak ang dragon sa narinig na nakakatawang pangalan at iginiit nito na huwag siyang biruin. Sigaw ng dragon, magbigay ka ng matinong pangalan. Pero hindi na binago ni Mokuhda dahil para sa kanya ay bagay na bagay yon. Galit na galit si Dora at sinisigawan siyang huwag siyang ituring na parang bata dahil isa siyang tunay na dragon. Tanong ni Mokuhda habang binubuksan ang estadistika ng dragon, ay doon niya nalaman na nakarehistro na ang pangalang Dora. Nagulat din siya nang makita na 116 na taong gulang na ito kahit hindi halata. Malungkot na sinabi ni Dora na gusto niya sana ng mas nakakatakot at malakas na pangalan. Sagot naman ni Mokuhda na nakakatakot naman yon dahil parang kahawig ng salitang dragon. Itinulak ni Fel si Mokuhda at binanggit sa dragon na huwag mag-expect ng sobra sa taong iyon. Ikinuwento pa niya na noong una, gusto siyang tawagin ni Mokuhda na Tipochi na parang nakakainsulto at nakakainis pakinggan. Lumapit si Dora na halatang naiintindihan ang pakiramdam na yon dahil parang niloloko lang daw siya. Dumating din si Sui na sobrang cute. Ipinakilala ang sarili bilang Sui habang tumatalon ang dragon sa slime, sinabing masaya siya sa kanyang pangalan. Kinumpirma naman ni Sui iyon at nag-bounce-bounce pa na parang trampoline. Nakita ito ni Mokuhda at nagkomento na hindi niya alam kung paano haharapin ang isa pang pamilyar, pero mukhang magiging magkasundo sila. Pagkatapos ay pumunta sila sa lungsod ng Tela, kung saan sinabi ng receptionist na si Fern na nairehistro na niya ang bagong pamilyar. Hindi raw niya akalaing makakakita siya ng isang dragon na magiging pamilyar. Dinagdag din niya kay Ginoong Mokuhda na may pabor daw na gustong hilingin sa kanya ang kanilang guro. Bakit ako? Tanong ni Mokuhda sa sarili. Pero pagtingin niya sa tatlong pamilyar niya, ay medyo nagkaroon siya ng ideya. Doon ay dumating ang isang duwende na nagngangalang Rodolfo, ang guro ng nasabing guild. Tinanong nito kung totoo bang pixie dragon ang kasama ni Mokuhda, at ikinuwento na naririnig lang niya noon ang mga alamat tungkol sa kanila. Hindi niya inakalang makakakita siya ng isa. Dagdag pa niya, kung ako ang may makakaalam nito, sigurado na maiinggit sila. Pero agad din siyang dumiretso sa pakay at sinabi kay Mokuhda na may trabaho siyang gustong ialok. Pagdating sa kanyang opisina, ay ipinaliwanag ni Rodolfo na ang trabaho ay imbestigahan ang kabubatan dahil may kakaibang nangyayari roon nitong mga nakaraang araw. Kahit hindi panahon ng pag-aanak, ay nagiging agresibo ang mga halimaw. Sinabi ni Mokuhda na wala namang panganib kung hindi sila lalapit sa kabubatan. Ngunit sumigaw ang duwende na hindi iyon pwedeng gawin. Dahil ang sinulid na inilalabas ng isang uri ng halimaw na insekto na nakatira roon ay ginagamit na pangunahing materyales para sa pinakamataas na kalidad ng tela sa lugar. Kung hindi nila iyon makukuha, ay maaaring bumagsak ang lokal na kalakalan. Si Mokuhda, kahit pinapakiusapan, ay hindi talaga nagbabalak tanggapin ang trabaho dahil iniisip niyang napakadelikado ng kabubatan.
Ngunit biglang nagsalita si Dora at sinabing madali lang ang hilagang kagubatan. Napupuno lang iyon ng mga gagamba at kung ano-anong insekto, dagdag niya. Kahit naghahanap ng away ang mga yon, mahina lang naman sila. Sa isip ni Mokuhda, nagtataka siya kung totoo bang mahina lang ang mga yon. Habang nag-iisip siya, si Rodolfo naman ay tahimik lang na nakatingin kay Mokuhda at hindi na nagsalita patungkol sa kanyang pakiusap. Pero bumalik ang usapan nang sasabihin na sana ni Mokuhda ang kanyang desisyon. Inakala ng maestro na tatanggihan niya ito. Ngunit laking gulat nito nang biglang naglabas si Mokuhda mula sa kanyang imbakan ng isang tarantula na may lason. Sabay paliwanag na tinalo ni Fel ang mga iyon at humingi rin siya ng paumanhin sa maestro dahil hindi niya alam na napakahalaga pala ng mga ito para sa lungsod. Sinabi ni Rodolfo na ayos lang dahil sobrang dumarami ang mga halimaw na iyon at may mga pangkat sa lungsod na sadyang para sa kanilang paglilipol. Pero napatigil siya nang makita kung gaano karami ang tarantula na inilabas ni Mokuhda. Pinaliwanag niyang iyon ang unang beses na may nakatapos ng isang misyon bago pa man ito opisyal na ibigay. Dinagdag pa niya na mahal ang bayad sa sinulid at balat ng mga lason na tarantula at ang karne nito ay napakasarap kapag pinakuluan sa asin. Siyempre, ay tuwang-tuwa at nagutom si Dora at si Fel sa narinig. Sumabat pa si Sui at sinabi sa kanyang amo na gusto rin niyang matikman. At dahil dito, iginiit ni Mokuhda sa maestro na ibibigay niya ang mga sinulid at balat ng loob, ngunit hiling niya na balatan na ang mga ito para sa kanila. Umayag ang maestro at binanggit na tutulong siya at ihahanda iyon para kainin. Pagkatapos nito, ay makikita si Mokuhda na naglalakad habang naaalala ang sinabi ng maestro ng guild na kung hindi pa siya nakakapunta sa pamilihan, mas maganda kung tumingin-tingin siya roon dahil makakabili siya ng mga damit na maganda ang kalidad sa magandang presyo. Pagdating niya roon, ay napansin niyang sobrang ganda nga ng mga tela, ngunit medyo mahal. Pero nang pag-isipan niya na kung ganoon kaganda ang kalidad, ay baka nga mura na yon para sa klase nito. Nilapitan siya ng may-ari ng tindahan at sinabing, hindi mo mahahanap ang ganitong presyo sa ibang lungsod. Dahil dito, ay mas naengganyo si Mokuhda at nagpa siya na samantalahin ang pagkakataon para bumili ng marami. Medyo inis si Fel at iginiit na kung gusto niya ng damit, kahit ano na lang ang bilhin niya. Pero hindi nagpatalo si Mokuhda at sinigawan siyang, may makapal kang balahibo kaya hindi mo kailangan ng mga ito. Pero ako, kailangan ko ng maraming gamit. Pagkatapos ng pamimili, ay bumalik sila sa guild kung saan inihanda na ng maestro ang lahat. Nang makita ni Mokuhda ang niluto, ay napansin niyang parang katulad ng alimango ang hitsura. Pinatikim siya ng maestro ng kaunti. Sa una, ay nag-alinlangan si Mokuhda at ayaw tikman, pero nang matikman niya, ipinaliwanag niyang nakakamangha ang lasa, parang alimango o baka mas masarap pa. Gamit ang bagong sangkap na ito, ay nagdaos sila ng isang piging kangreho, o mas tamang sabihin, mula sa karne ng lasong tarantula. Ginawang mas espesyal ni Mokuhda ang sandaling iyon sa pagsasabing ang handaan na ito ay para kay Dora. Masaya silang lahat na kumain upang salubungin ang bagong pamilyar. Habang lahat ay ninanamnam ang masarap na pagkain, ay naisip ni Mokuhda na gumawa ng paborito niya, inihaw na tarantula. Pero sa kasamaang palad para sa kanya, ay naamoy ito ng kanyang mga pamilyar, at si Dora pa mismo ang sumambit na para sa kanya dapat ang handaan. Kaya wala nang nagawa si Mokuhda at ibinigay sa kanila ang inihaw niyang kangreho. Habang gumagawa pa siya ng iba, ay lumapit si Dora at sinabing hindi siya makapaniwalang kumakain siya ng ganito kasarap, kaya tama lang na sumunod siya kay Mokuhda. Tinanong ni Mokuhda kung anong ibig niyang sabihin, at ipinaliwanag ni Dora na noon ay nasa malapit lang siya sa lungsod ng Carolina. Doon niya naamoy ang napakasarap na pagkain at sinundan niya ito, pero bigla na lang nawala ang amoy at hindi na niya ito mahanap. Hinanap niya hanggang sa nagkagulo ang mga halimaw sa kagubatan. Doon lang naintindihan ni Mokuhda ang lahat, dahil nagpanik pala ang mga halimaw nang maramdaman ang presensya ng Pixie Dragon at sinubukan siyang alisin bilang banta. Kinagabihan, ay makikita si Mokuhda at si Sui na naliligo sa batya para mawala ang amoy ng kangreho, habang sina Fel at Dora naman ay busog na busog. Sa pagtatapos nito, handa nang matulog si Mokuhda habang iniisip na bukas ay pupuntahan niya si Rodolfo at dalhan ito ng mas maraming tarantula. Iniisip din niya na parang may nakalimutan siya, pero dahil hindi niya maalala, ay baka hindi naman mahalaga. Samantala, ay ipinakita rin na hinihintay ng mga diyosa ang kanilang mga alay. Kinabukasan, ay ibinigay niya kay Rodolfo ang mga balat ng tarantula pati na rin ang kaunting kangreho na niluto nila. Pagkatapos nito, ay kukuha sana siya ng iba pa mula sa kanyang imbakan,
ngunit aksidenteng inilabas niya ang Earth Dragon na napatay ni Fel noon pa. Naalala niyang matagal na itong nasa imbakan dahil sobrang laki, pero alam niyang oras na para may gawin siya rito. Kaya sinabi niya sa maestro na may narinig siyang tao na marunong sa mga dragon sa Dolan, kaya tinanong niya kung kilala ito. Pinakita ni Mokuhda ang ulo ng Earth Dragon at nagtanong kung may makakagawa ng pagbubutcher dito. Nagulat ang duwende at sinabing iyon ang unang beses na nakakita siya ng ganoon. Sabay dagdag, ayon sa sabi-sabi, maaaring makabili ng isang buong bansa gamit ang ganitong klaseng dragon. Pagkatapos noon, ay sinabi ng duwende na kilalangan niya ang taong iyon, pero hindi niya alam kung ano ang mangyayari kapag nakita nito si Dora. Gayunman, ay binigyan niya si Mokuhda ng isang piraso ng liham mula sa guro ng guild ng mga adventurer, at ito ang ilan. Nagpasalamat si Mokuhda, at ngayon, kasama ang kanyang mga pamilyar, ay naglakbay na sila papuntang Dolan.